cravings ng mga jowang-jowa na ngayong 2025, ubas! May nauso kasing pamahiin na pagsapit ng bagong taon, kailangan daw sumuot sa ilalim ng mesa at kumain ng 1 dosenang ubas alas 12 ng hating gabi para raw swertihin ngayong 2025 at magka-love life. Dalihan mo na! Pero wag ka, marami ang kumasa. Manubutin mo daw! Namit ba? Pati na celebrities. Ang tanong, so far, effective naman kaya? Ubus na agad, wala pang 12:01. Perfect. My loves! Isa sa mga nagbabakasakaling makahanap ng kanyang true love, My loves! ang tubong balingasag Misamis Oriental na si Chusil. Nung salubungin niya raw ang taong 2024, sa halip na mag-celebrate sa labas, si Chusil nasa ilalim ng mesa. Happy New Year! Sinabihan ko talaga yung parents ko, yung brother ko, huwag niyo kainin yung grapes sa ako magkauna ng grapes. Pero basta, wag lang. May gagawin akong ritual mamaya. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, si Chusil sinimulan ng magmukbang ng ubas. At kahit nahulog pa ang isa sa sahig, dead ma siya sa germs. One last. Kasi dapat 12 eh. Talagang kinain ko yung isa na nahulog. Happy New Year! Si Chusil, aminadong desperada ng magkajowa nung mga panahong yon. Nagkukwentuhan kami nung friend ko, dapat magka-jowa na din tayo no next year or before mag-end yung year. Parang deserve din naman natin na i-love. Minsan na raw siyang nagmahal, pero iniwan siyang luhaan. Kaya para makalimot, siya'y nag-travel. Alam mo ba, munti ka na sumuko ang puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na bigo. Nag-trip around the Philippines for 2 months, nagbaba-backpack ako kasi online din yung work ko. Taong 2023, nag-Siargao siya, hoping na makamit, cute, o makilala na ang kanyang the one. Nag-dating app ako, umaattend ako ng mga gatherings, mga events. Marami kaming nami-meet, pero we ended up the year na parang single pa din. Kaya maging ang lumang pamahiin na pagkain ng sandosenang ubas tuwing bagong taon o yung tinatawag sa Espanyol na Las 12 Uvas de la Suerte, pinatos na raw nila. Nag-start ito 19th century from Spain. Lumaganap siya sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng sa Pilipinas. Magkaroon ng prosperity and good luck. Nung lumilipas yung panahon, na-assimilate na rin siya sa love life. Bakla, i-try natin to. Baka eto na to. One last. Happy New Year! At tila effective daw ito ha. Ang kaibigan kasi ni Chusil na kasabay daw niyang kumain ng ubas, January pa lang, may nakilala na raw agad. Na-meet niya sa party. Nasa talking stage na sila. Sabi niya, bakla, parang gumagana na yung grapes. Ikaw ba? Sabi ko, bakla, wala pa. Aga pa, January pa lang. Huwag kang magmadali. Lahat ng mga na-meet ko, parang situationships lang. Walang commitment, ganon. So parang, Lord, ano ba to? Kaya si Chusil, nag-focus na lang muna sa kanyang trabaho bilang tourism and hospitality consultant. May nag-message sa akin, American friend ko, Chusil, I have a German friends who's coming in Siargao. Maybe you can show them around. Sabi niya gano'n. Sabi ko, yeah, sure, just let them message me on Instagram. Hanggang may natanggap daw siyang message request. Ang sabi niya, hi, I wanted to know if you're free because I'm on the island right now. This is one of my favorite islands in the world. Ang nag-message sa kanya, ang content creator at backpacker mula Germany na si Alex. Parang may something. I have the Basel with me. Let's tagay. Pero si Alex, inaya si Chusil, hindi para mamasyal, kundi manood ng sabong. Akala ko magtutur, pero sabong pala. Sabi ko, okay. After the sabong, tinanong niya ako, oh, what's your plan? Sabi ko, wala. Tapos yun na, in-invite na niya ako na, okay, let's go up north. At doon na raw nagsimula ang kanilang getting to know stage. Jusil's a very smart, outgoing, bubbly, very kind at the same time.
So you can have a lot of fun with her. 5 days kami sa Siargao na magkasama like every day. May mga deep talks na. We share a lot of common ground. Mukhang delikado na naman ako. Bakit ba kinikilig na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba. Huwag nakatingin sa iyong mata, ang mundo ay kalma. Si Alex, born and raised sa Germany, nagtatrabaho bilang social media manager ng isang soccer company. So that's how I spend a lot of time traveling in Asia, and that's how I became interested also in creating videos, comprehensive videos, travel guides, and just informative videos about experience, a lot of culture, food, nature, meet great people. Samantala, matapos ang ilang araw sa isla, si Chusil may naramdaman na raw na spark sa binata. Parang nafe-feel ko na, ay parang eto na kasi iba. Nag-extend ako ng stay ko sa Siargao for another 2 days. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali. Ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Pero ayaw ma-fall ni Chusil. Lalo't alam niyang ilang araw na lang, maglalayo rin ang kanilang mga landas. Kasi siya papuntang Thailand, ako naman papuntang Bali, Indonesia. Part ways na, sabi ko, okay, ang sad. Hi guys! Parang 5 days lang yung contract namin. Ang ganda na ng connection, nafe-feel ko may spark talaga. Lord, bakit parang palagi? Natuloy man sa kani-kanilang mga lakad, tuloy pa rin daw ang komunikasyon nila sa isa't isa. Nag-update, nagsiselfie-selfie. Sinasabi ko talaga sa friend ko na, bakla, parang yung grapes. Parang effective talaga siya kasi nasa Thailand na siya, nasa Bali na ako, pero ina-update niya ako. Bakit ka nag-update? Ito talaga hindi ko makalimutan. Sabi niya, my Thailand trip is so different without you. Ganun! Sabi ko sa kanya, well, I'm so sorry to hear that. Like, I wish you're here also with me in Bali. Hanggang sa si Chusil, hindi na paghandaan ang sumunod na eksena. Nag-send siya ng screenshot, nag-check siya ng flight from Thailand to Bali. Sabi ko, ay, Lord, eto na yun. Haba ng hair mo, te! I was supposed to go to Vietnam for another solo trip, but I canceled that flight, went to Bali, even though I've been there 3 times already before. Sinabihan niya ako na, is it okay if I join you in your solo trip in Bali? Sinabi ko sa kanya na, okay, well, that's good. I'm gonna be happy. At least we get to spend more time together. At that point I knew I have to see Chusil again, and I need to get to know her. Si Chusil, ipinadama ang Filipino hospitality kahit nasa Bali sa Indonesia. Siya pa mismo ang sumundo kay Alex sa airport. Jowa ka, te? Iba yung pick up girl. Shinore ko na okay, I'm gonna pick you up in the airport. Rekta. Hindi na ako bibitaw. Ngayong ikaw na lugar sa'yo. Sabi ko, yes, this is it. Talagang real. Gumagana na yung grapes. Pero si Chusil, binalaan ng kanyang kaibigan. Sabi niya, traveler yan. 3 years na yung nagbabackpack. Ang mura ng ticket from Thailand to Bali. Baka ilang beses na niyang ginawa yan. It's not a big deal for them. Kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Ni-real talk niya na si Alex. Sabi ko, I'm not getting any younger anymore. Like, I want to know if we have the same vision with what we have right now. So, is this something you're seeing na parang for fun lang or casual lang? Or is it something na parang there's a potential of us? Eh, sinabi niya na, I think I like you. Oh. And then sabi ko, oh, really? You like me? And then, yes. I guess it's not that I like you, but I think I love you already. Ay. Bumaba yung hair ko. Eh, di sabi ko, yeah, I love you too. Siyempre, I love you. I-reciprocate natin. So I didn't want to fly to Bali just to have another 10 days of like a short relationship and then leave again. So at that point, when I flew to Bali, I already knew, okay, I want to talk with her, I want to be serious about it. We made it official. Kami na, girlfriend, boyfriend na. Mukhang di naman delikado. Kasi parang humingiti na naman ako. Kaya ngayon di na ako mangangamba. Kahit anong sabihin nila. Pero dahil may nakalatag na raw sila na kanya-kanyang itinerary,
Pagkatapos ng kanilang Bali trip, sina Chusil at Alex, pansamantala raw munang nag-LDR o long distance relationship. May plano na siyang pumunta ng Borneo, Malaysia, Sanglupalop ng Southeast Asia. Ako naman, meron na din akong plan pumunta ng Singapore, punta ng 1 month ako sa Hong Kong, nag-Macau ako. Pero kahit na magkaiba ang kanilang mga destinasyon, sa Pilipinas pa rin daw ang kanilang uwi. Si Alex bumisita sa bayan ng kanyang nobya sa Balingasag sa Misamis Oriental. To meet my parents. Parang road to serious, ano na talaga to, parang ibang level na to, Lord. Na-meet na niya yung parents ko, nakuha na yung trust ng parents ko. Nagplan na kami na, ikaw naman yung bumisita sa amin sa Europe. Nito lang Setyembre, Berlin! si Chusil naman ang bumiyahe pa Germany para makilala ang pamilya ni Alex at nag-tour around Europe din sila. It was amazing. Ang bait ng mom niya, and then yung sister niya, ang sobrang hands down. At para masulit nila ang nalalabi nilang holiday break, nitong Biyernes si Alex, dinala si Chusil sa pinakapaborito niyang isla sa Pilipinas, ang Palawan. Hindi na ako pipito, nilagay ko lang sa'yo. Si Chusil, balak daw magtayo ng travel agency. Si Alex naman, itutuloy daw ang plano niyang libutin ang Asya. Hindi talaga na nasa grapes kasi baka ako ang sisihin ng mga 27 million na viewers ko. Na, ano ate, bakit hindi gumana yung grapes, di ba? So, baka per batch to. For 2025 na batch, limit tayo ng mga ilang 100,000 lang. Yung next batch naman. Pero, baka nasa tao din talaga yung swerte. Who knows, maybe it was destiny, maybe it was from the grapes, but unintentional and I found her. So I'm very happy about it. Thank you so much for sticking around. Cheers to more adventures in the next coming of years. And I love you so much. I love you too. Nang dahil sa ubas, ang ilang taon nang minamanifest ni Chusil, sa wakas, nagbunga!